Yay inawit lamang dahil dumating sa isang punto ng kasaysayan na ang dami-daming binibiyak na tinapay sa daming mga taong nagsisimba. At dahil walang nangyayari, nilagyan nila ng awit. Kung kaya't ang kordero ng Diyos hanggang ngayon ay paulit-ulit na inaawit hanggat hindi tapos yung fraction. Pag mapapasin niya sa mga papal celebration na hindi naihanda ang maraming mga tinapay, pwede mong kantahin ng 10 beses, 80 beses, kung gano'n. Pwede mong awitin kasi yun ay pamuno lamang. Eh dahil hindi alam ng commentator, diba? Ang pare nakikipag-peace video, siya hindi nag-peace video, pag nagtiting-titigan niya yan. Ang daming commentator na hindi nag-peace video. Samantalang yun ang mas mahalaga. Inihahanda mo ang sarili mo sa pagtanggap ng katawan ng Kristo. Kailangan may kapayapaan ka sa bawat isa. Hindi sila nag-peace video. Bakit? Ako kasi sa kordero na Diyos sa mga kordero na Diyos sa mga kordero na Diyos sa mga yan. Kung natatawa kayo, di ba pag alam nyo na nakakatawa talaga. Mas mainam na makipagbatian ka sa iyong kapwa. Kaya na ako umiikot, hindi ko napapansin sa lahat ng direksyon. Umiikot ako. Tapos last yung ladies, total naman mga kasama ko siya, di ba? Tapos bakit kailangan sa mga choir? Amen. Kailan ako papasok? Kailan ako papasok? Hanggang gusto nilang i-extend nila yan. Mali. Halatang hindi nag-aaral ng liturgical song. Sabihan ng mga nagtuturo. Hindi ko lang masikaso. Kasi nga, itinalaga ko ng sarili ko maging eggplant. Hindi ako patuloy. Pinababay. Kasi may measure yan eh, no? Sa mga nakakaunawa ng musika, may measure yan. Pag 4/4, 4 na beats, no? At kapag dulo ay whole note, edi 4 lang ang papayagan ka. Amen. Tapos, sila, Amen. Doon sa may mga cellphone, pag pumunta ka sa isang bar o sa isang sinihan, biglang may mong notice yun, no? You are in a surroundings with more than 90 decibel sound. It might impair your ear listening to it 30 minutes. Pwede kang pabingin. Engineer ako, kaya alam ko yung mga sounds yan. Pag nandun ka, tumayo ka sa aking kinalulugaran kapag ako'y nagmimisa at kumantay pa, ang ibang koro umaabot ng 200 decibels. Makakapagdasal ka pa ba doon kapag nagsisigawan na sila? Samantalang ang layunin ng koro ay gabayan ang pamayanan upang magdasal, upang maramdaman ang presensya ng Diyos. Hindi ng pandemonyum. Nung maliliit na dimumulitong may mga na nagkakagulo sila, di ba? Yun ang nakikita ko lagi. Yung may mga sungay na maliliit na dimumulito, di ba? Nag-away-away sila. Ganun lagi. Ang nakikita ko pag may kumakanta ko. So, sabihin nyo sa kanila, haharapin ko sila. Hanggang Korte Suprema. Kasi alam ko ang sinasabi ko. Nakabatay sa nasa sa pinag-aralan at
sinasabing dokumento ng simbahan. Akala kasi nga lagi may paligsahan. Pag tanghalan ba? Gusto ko lagi magdala ng trophy. Parang Lumaki na yan si Pao. Okay. Paglipas ng panahon, itong kasabihan na ito ay dinagdagan nila. Lex Vivendi. Viva Santo Niño! Ang sabihin ng Viva. Mabuhay. Ayan. So ito ay isang kautusan o pamantayan ng pamumuhay. So kung paano ka nagdadasal, ay paano ka nananampalataya, ay dapat ganun din ang iyong pamumuhay. Kung lahat ng ito ay magkakaugma, ibig sabihin, makatotohanan kang Kristiyano. Hindi kasi sinungaling. Kapag si brother, nakikita ko lang sa Urandi, pero pagkatapos iba pala ang pinaniniwalaan niya, di ba? Siya pala ay naniniwala sa mga anting-anting, may hawak siya, Biyernes Santo. Alam mo yun, yung bala ng tsaka itim na kandila, pinapablesan niya. Hindi totoo ang buhay niya. At nakita ko siya sa sabungan. Lalong hindi tama doon. Nakukuha niyo po ba? Dinadaan ko lang sa biro. Ngunit iyan ay dapat may kaisahan upang mamuhay ka sa katotohanan. Kaya minsan gusto pa yun magnanakaw daw to. Tapos kung magsalita barumbado, walang galang sa harapan ko. Mas gusto ko yun. Totoo Diba? Totoo siya. Wala pa ko kunwari. Baka namaligtas pa yun diba? Yung naka-uniforming puti. Yes, father ng yes, father, diba? Tapos ganun siya ng ganun sa harapan ng altar. Napadaan ako sa Taiwan, yung mga umiilaw-ilaw na gano'n. Nakaupo doon, sa susunod, mas matatakot ako sa kanya. Hindi ko alam kung magkasabi siya ng totoo. Matagal din ako nagturo. Kilala ako sa mga kaibigan ako ng mga black sheep. Kasi ang mga typical na teacher, gusto nila yung mga honor student. Ako ayoko ng mga honor student. Plastic. May karapatan ako sabihin yan kasi lagi dito, lagi ako number 1 sa listahan. Hindi ko naman nagustuhan yun kasi nanay ko yun Nanay ko may gustong mag-top ako sa klase. Sobrang takot ko sa nanay ko na noong second year, nag-number 2 ako, kinuntsaba ko yung aking ate. Siya yung pinapunta ko sa recognition day, pinakuha ko ng second honors na medal. Bakit? Papagalitan ako ng nanay ko. Kaya ang dami kong pinroseso sa seminaryo. Puro yung aking relasyon sa nanay na hindi ko maintindihan kasi buong buhay ko naging masunurin ako sa kanya. Hindi ko sinasabing masama maging masunurin, pero kung sumusunod ka na nawawala na ang iyong pagkatao, hindi yan tama yun. Kahit sa mag-asawa, sinasabi yan. Nung ako'y nag-aaral ng filosofiya, sabi ni Father Furiel sa amin yan. Yung sikat na si Father Furiel, nag 100 years old noong August 16. Yan. Ang tunay na pag-ibig daw ay yung nagtatapatan kayo at sa tindi ng pagtatapatan yung dalawa, nakikita nyo ibang-iba kayong dalawa. Ngunit tinatanggap nyo at minamahal sa kalayaan ang bawat isa. Yun ang pag-ibig. Hindi pag-ibig yung
suot natin ating couple shirt. Kailangan namin tayo pareho. Sino binoto mo? Shimanet? Shimanet. Kailangan pareho tayo sa lahat ng bagay. Okay, yung uniformity sa unity, magkaiba yan, ha? Hindi unity, ha? Lalo hindi totoo yan, di ba? Magkaiba yan. Kaya nga hindi sa uniforme nakikita ako. Ako pakialam kung walang uniforme. Ang mahalaga, mayroong unity. Kasi yun ang mahalaga. Hindi porket sa pagpalabas, pareho kayong dalawa, nagkakasundo lang kayo. Hindi totoo yun. Hindi talaga totoo yun. Na kung gusto ng babaeng manood ng drama, ikaw din drama, hindi ka nga nanonood ng drama sa buhay mo, di ba? Gusto mo action? Aba, di maghiwalay kayo sa mall, manood ka ng drama, manood ako ng action, magkita tayo sa Jollibee, alas 4, gusto ko kayo. Pareho tayo nag-enjoy. Kaya hindi ako pwede dapat sa pre-kana kasi lumahaba. Kulang isang araw ng pre-kana pag ako. Tsaka pag ako ng pre-kana, pagdating na alas 5 ng hapon, magpapareschedule na sila ng kasal. Pag-iisipan na nila. Lagi ko, nitong nakaraang Biyernes, no? Meron akong iminit na magpapakasal. Sabay, walong taon na silang magka-girlfriend, boyfriend. Tapos papakasal sila. Gusto lang nilang makausap ko sila. Yan, okay. Kakasal sila sa Pampanga. Young professionals, parehong may trabaho, parehong graduate sa magtataas ng eskwelahan, parehong tabi UP. Sinabi ko sa kanila, alam niyo, dalawa sa mga pamangkin ko ang kinasal ko. Parehong hiwalay na. Totoo naman. Ba't ako magsisinungaling, no? Yung isa rin din, 8 taon nag-live-in. Tapos lapit sila dito, pwedeng magpakasal mo kami. Bakit? 8 years na kami. Palagay ko kami na may anak na kami. Ayan. Malaki na anak namin, high school na. Okay? Kinasal ko sila. After naman, naghiwalay sila. Ako ba ang may sumpa? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Pero sinasabihan ko yung mga magpapakasal sa akin, ha? Na iyon ay totoo. Hindi ako nagbibiro. Yung isa ko pumangkin, ganun din. 2 nurse sa mga sikat na ayan, sa taga St. Luke's, gano'n. Tapos siya naman nasa Qatar, yata. Ganun din. Nagpapaanal sila ngayon. Sabi ko, may girlfriend ka na ba? Wala dito. Ikaw may boyfriend ka na ba? Wala dito. Ba't kayo papaanal? Kilit time. Malay niyo, nagbabagong isip ng tao. Pagbigyan niyo ang sarili niyo na makita kung saan kayo nagkamali. Saan nagkulang. Kasi kapag binibigyan mo ng panahon maghintay, ang talagang nangyayari ay binibigyan mo ng panahon ng Diyos na magbiyaya. Kasi hindi lahat ng biyaya dumadating agad-agad. Marami sa mga biyaya ay late. Pero kahit late ang biyaya, biyaya pa rin. At ang mga biyaya ng late, yun talaga ang mas lantay na biyaya. Dalisay na biyaya. Puro intro si Father, mag-isip ko, ano ba ako nasasabi? Wala pa talaga ang lecture. So kapag yan ay inihanay natin, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Yan.
Lex Vivendi, hindi ko kayo malalecturan, Panginoon ko. Kahit naman ako'y magsisisenta na, sigurado ako mas maraming mahilig sisenta dito, no? Bakit ako magsasabi sa inyo ng dapat gawin? Ikaw makakaalam kung paano ka mabubuhay ayon sa iyong pananampalataya. So, hindi dito ako focus doon sa Lex Orandi, Lex Credendi. Kasi ang Lex Vivendi ay isang pasya na ginagawa mo matapos kang magdasal. Isang pasya matapos mo paulit-ulitin, pagbalik-balik na rin ang mga bagay na yung pinaniniwalaan. Susunod yung paano ako mabubuhay. Paano ko maisa sa buhay ang aking pinaniniwalaan at pinagdarasalan. Hindi ko yan maituturo sa iyo. Kasi iyan ay isang pasya na ginagawa ng tao, karaniwan, na hindi hiwalay sa mga pasakit ng buhay. Bakit nga ba? Yung may mga pasakit yun talaga ang malalim at saka doon ka talaga nagiging tumutubo. Wala pa ako nakita ng tao tumubo dahil araw-araw siya ay nagpa-party, nagta-travel. Pero itong tao ito na hirap na 10 oras nagtatrabaho araw-araw, may 5 anak, pinapaaral niya lahat, tapos ganito pa ang problema niya, pumupunta pa sa simbahan para magbigay ng komunyon, tapos pasok na naman siya Monday to Saturday lunchtime, yan, paulit-ulit siya. Yun yung mga tao mas malalim, mga nagdaan sa pasakit. Kasi nga ang ating pinaniniwalaan ay may ribbon. Bakit ribbon? Hindi naman naman sa pagkita ang Panginoong Jesus. Bakit naman yung ribbon? At ang misa, Eucharistia, kung saan kayong lahat ay lingkuran ng komunyon, mga extraordinary minister of communion, ay ang ating pinakarurok ng pagdarasal. Pero ito'y pamayanang pagdarasal, pamayanang pagdarasal. Sapagkat sa kabila nun, meron pa rin